So eto na mga kapatid, Senator Amy Marcos, sinupalpal po mga kababayan ni Senator Chis Escudero. Ang Senate President na mismo mga kapatid ang pumuna, no, kay Senator Amy Marcos. Kasi nga ba naman mga kababayan, napaka-obvious naman po kasi na hindi po talaga para sa interest ng taong bayan yung purpose ng nasabing hearing. Ito po ay para i-please ni Senator Amy Marcos ang mga Duterte diehard supporters. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update. So sabi dito, Escudero tells Amy Marcos don't use Duterte's arrest proof for personal political objectives. Maging si Senate President Chis Escudero mga kapatid, nakakahalata na rin sa ginagawang hearing ni Senator Amy Marcos na isa lamang itong personal na political objective ni Senator Amy Marcos. Isa lamang itong pamumulitika mga kababayan. Itong nasabing hearing, no, ni Senator Amy Marcos. Bakit kamo mga kapatid? Bakit nga ba ginagawa ito ni Senator Amy Marcos? Simple lang po mga kababayan. Gusto po kasing patunayan mga kapatid ni Senator Amy Marcos dito sa mga Duterte supporters mga kapatid, nakaisa pa rin siya, no, kay Tatay Digong. Kung matatandaan nyo mga kababayan, itong si Senator Amy Marcos kasi ay sinusuka na po ng mga DDS, no? Sabi ng mga DDS mga kapatid, namamangka daw sa dalawang ilog itong si Amy Marcos. O kaya ngayon, no, para ma-prove ni Amy Marcos mga kapatid yung kanyang sarili, no, na loyal pa rin siya kay Tatay Digong, kaya niya ginawa itong hearing na ito. Kasi mga kababayan, hindi naman sa nag-aano mga kapatid, si Senator Amy Marcos po kasi talagang mahina mga kababayan sa mga survey nitong nakaraang mga buwan. No? Wala po siya mga kapatid, hindi po umaangat yung kanyang hindi po umaangat yung kanyang rank mga kababayan sa mga survey. At anong ibig sabihin nun mga kapatid? Delikado yung kanyang political career, no? Kasi may chance na laglag na siya sa susunod na Congress. Sabi dito mga kapatid, Senate President Francis Escudero on Friday urged Senator Amy Marcos to refrain from using the Senate as platform, no, for her own personal political objectives as she led a probe into former President Rodrigo Duterte's arrest. Hindi niyo ba napapansin mga kapatid? Imbes na lumabas ng Senado itong si Amy Marcos para mangampanya mga kababayan, hindi po ganun ang kanyang ginagawa. Ang ginagawa ngayon ni Amy Marcos mga kapatid, gumagawa ng hearing. Double purpose yan. Kahapon ko pa sinasabi sa inyo. No, double purpose po ang purpose ng hearing na yan mga kapatid. Unang-una, no, yung hearing na yan, gusto pong i-prove ni Amy nga mga kababayan na diehard supporters pa rin siya ng mga Duterte. Pangalawa mga kapatid, sa pamamagitan ng hearing na yan, no, na kung saan napapanood po yan sa buong mundo mga kababayan, pwede pong maikampanya ni Senator Amy Marcos ang kanyang sarili dito sa mga taga-suporta ni former President Duterte around the world. Di ba? Ganon mga kapatid. No? Yun kaya nasabi dito mga kababayan ni Senator Escudero na personal political objectives. Kasi yun yung mga objectives ng hearing ni Senator Amy Marcos. Unang-una, i-prove niya na siya po ay taga-suporta pa rin ni Digong. Pangalawa, no, para ikampanya ang kanyang sarili dito sa mga taga-suporta ni former President Duterte. Yun mga kapatid. Sabi dito ni Escudero, I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as platform for her own personal political objectives and instead use her name, title, and influence as bridge towards unity, not a wedge for division. Nakita ni Senate President na hindi para sa bayan tong ginagawa mo, Senator Amy, kundi para gawing hati-hati palalo ang taong bayan. Kasi nga mga kapatid, may political bias itong ginagawang hearing ni Senator Amy Marcos. Dahil nga doon sa kanyang objectives mga kababayan na gusto niyang i-prove ang kanyang sarili bilang isang certified pa rin na DDS.
'Di ba? So ngayon nag-react si Escudero. Huwag mong gamitin ang Senado, no? Hindi ito ang tamang platform para diyan sa iyong sinasabi, no? Sa iyong political interest. Hindi ito. Huwag mong gamitin ang Senado. Kasi ang Senado dapat wholesome ito. Oh. Kaya pinuna niya si Senator Amy Marcos. Sabi pa dito mga kapatid. Our people in our country, Escudero said he would not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used, no, to further petty partisan interest. Parang sinasabi na ni Escudero dito na last mo na yan, Amy. Last mo na yung hearing mo kahapon. Sabi dito mga kapatid, Escudero said he would not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used to further petty partisan interest. Ang interpretation ko dito mga kababayan, parang pinuputol na po ni Senate President Chis Escudero itong ginagawang hearing ni Senator Amy Marcos. No? Parang ganun to mga kapatid. Especially by those actively seeking re-election in coming May midterm poll. Yan na nga. Parang ganun na nga mga kapatid. No? Para sinasabi ni Senator Chis Escudero na hindi ko nahahayaan, no, na magpatuloy pa tong hearing na ito, no? Especially para doon sa mga senador na tumatakbo muli, no? Kasi nga mga kapatid, kung titignan natin mabuti, lahat ng mga kasama ni Senator Amy Marcos kahapon doon sa Senado, tumatakbo po mga kababayan, ano, para sa midterm election, no? At lahat 'yun mga kababayan ay mga Duterte senators. Si Bato, si Bato, ito si Amy, tapos itong si Bongo. Si Robin kasi mga kapatid, sad to say, may another 3 years pa yan. 3 taon pa tayo magtitiis kay Robin mga kababayan. Sa madaling sabi mga kapatid, ang pinaparinggan dito ni Senator Chis Escudero, itong si Amy talaga, si Bato at si Bongo. Diba? Kasi wala no? Ako mga kababayan, yun talaga ang nahalata ko kahapon. Hindi na to para talaga sa katotohanan itong hearing na ito ni Senator Amy. Kasi lahat ng sinasabi ng mga resource person nila mga kababayan, pinasisinungalingan nila, no? At may kasama pang sangkatutak na pang-iinsulto mga kapatid. Kaya nga si Sikboying Remulla kahapon nag-react na. No? Anong sabi ni Sikboying Remulla kahapon? Kaya nga hindi kami umatin nung nakaraang hearing kasi alam namin na ganito na ang mangyayari. No? May mga pang-iinsulto na at iinsultuhin nyo talaga kami dito. Parang ganun yun. Na kung saan mga kababayan, kinontra naman agad ni Bato. Kunwari, hindi daw totoo yung sinasabi, yung kiniklaim ni Secretary Boying Remulla. Pero mga kapatid, yung galawan nila kahapon, napaka-obvious po. Dahil pag yung mga side na ni Duterte ang nagsalita, mga kababayan, pinapakinggan nilang mabuti. Pero pag yung mga resource person na ang nagsalita, mga kapatid, binabara nila Amy Marcos. Di ba? Ewan ko ba? Kaya nga sabi ko kahapon mga kababayan, pwede na pala gamitin ang Senado ngayon, ano? Pwede na pala gamitin ang Senado ngayon para sa pangangampanya. Kasi yun talaga Yun talaga ang napansin ko kahapon mga kapatid, na ang Senado po ay ginagamit nila Amy Marcos para ikampanya ang kanyang sarili dito sa mga taga-suporta ni former President Duterte. Thinking na akala ni Amy effective itong kanyang ginagawa. Akala niya mga kababayan, no? Akala niya talaga na pag ginawa niya to, babalik uli ang tiwala ng mga Duterte diehard supporters sa kanya. Pero Senator Amy, let me remind you kung anong sabi ni Attorney Salvador Panelo, no? Kung totoo daw, no, na kaibigan at sinusuportahan mo pa rin si former President Duterte, dapat daw Senator Amy, ikaw mismo bilang kapatid ng presidente natin si President Marcos ang manawagan, no, na bumaba na siya sa pwesto. Yun yung hinahanap ng mga DDS. No, hindi yung ganyang ginagawa mo, Senator Amy. Walang sa totoo lang, Senator Amy, naaawa ako sa iyo, ano.
Kasi tinitake advantage din ng mga ng ibang mga senator candidate ni Digong yung ginagawa mo. Pero honestly, Senator Amy, hindi ka susuportahan ng mga yan. Oh. 'Di ba? Hindi ka susuportahan ng mga yan unless gawin mo yung sinabi ni Panelo. Na ikaw mismo ang manawagan sa kapatid mo na bumaba siya sa pwesto at ipalit si Inday Sara. Doon lang nila, no? Doon ka lang nila paniniwalaan na isa ka pang ang certified DDS. Oh. 'Di ba? Wala, Senator Amy, sa totoo lang napakahina po ng iyong napakahina ng iyong analyzation, 'di ba? Kahapon kasi mga kapatid, kitang-kita ko na 'to eh. Kitang-kita ko na 'to. Kitang-kita ko kahapon mga kababayan, yung mali sa nasabing hearing, no. Napapansin ko talaga itong hearing na 'to, hindi na talaga ito para imbestigahan si Duterte eh. No, para magkaroon ng kaliwanagan sa nasabing pag-aresto. Ito ay isang urit na talaga ng pangangampanya eh. Kasi napaka-bias talaga mga kababayan. Pag yung resource person ang nagsalita, binabara nila, pinuputol nila mga kapatid. Pero pag itong mga side na nila Duterte ang nagsalita mga kababayan, nako, ang haba-haba po. Oh. Lalo na yung kay Delgra kahapon mga kapatid, non-stop si Delgra nagsalita. Pero nung sumagot na sila Torre kahapon mga kababayan, pinuputol agad nila. No? Pinagtutulungan nila, pinagkakaisahan nila kahapon yung mga resource person. Kaya nga itong si Marbil eh, sa sobrang, siguro na sobrang naiinsulto na, ini-invoke na lang ni PNP Chief Marbil yung kanyang executive privilege mga kababayan. Na kung saan gusto ding basagin nila Bato de la Rosa at ni Aimee Marcos. Bakit daw executive privilege mga kapatid? Oh. Bakit daw ganun ang sinasabi ni Marbil? Oh. Kaya sila kahapon mga kababayan, yung mga resource person, nawala na ng gana. Walang kwenta. Oh. Nandun lang naman sila kahapon mga kapatid dahil sa pilitan silang pinapunta ni Aimee Marcos doon. Pinasabpinan nila eh. Oh, 'di ba? Pinasabpinan nila mga kababayan. Pero kung tutuusin, wala talagang interest sila Secretary Remulla kahapon na dumalo pa doon. Kasi nga mga kababayan, alam na nila na gagawin silang pulutan ni Aimee Marcos dyan sa Senado para sa kanyang pansariling interest. Hindi nga sila nagkamali. Kaya si Remulla talaga kahapon, hindi na nakatiis eh. Prinangka mga kabatid si Marcos, si Senator Aimee Marcos. Kung saan kinontra naman agad ni Bato. Kunwari, hindi daw ganun yung kanilang interest. Pero sa totoo lang mga kababayan, lahat ng sinasabi nila kahapon doon, lahat ng sinasabi ng mga tawag dito ng mga resource person, pinasisinungalingan nila. At itong si Aimee Marcos, laging may pandulo, no? Laging may pandulo na pang-iinsulto mga kapatid dito sa mga dito sa mga resource person. Biruin mo, sabi ni Senator Aimee Marcos, mga sinabi niya kahapon sa kanyang mga naging statement, kahit alam naman namin na nagsisinungaling kayo. Di ba? Oh. Pero, ewan ko ba mga kapatid, bakit ganito yung nangyayari sa Senado ngayon? Idagdag mo pa yung si Robin Padilla. Di ba mga kababayan? No? Saan ka ba nakakita ng hearing na parang dog show na ang dating? Dog show talaga mga kapatid, Yung speech din kahapon ni Padilla, mga kababayan, argumento ng isang mangmang. No? Ewan ko ba mga kapatid? So ito, buti na lang nagsalita na si Escudero mga kapatid, At mas na-prove ko sa sarili ko ngayon mga kababayan na tama ngayong analyzation ko kahapon sa nasabing hearing. No, kahapon ko pa sinasabi na parang pangangampanya yung dating ng hearing na to eh. Hindi na para sa interes ng taong bayan eh. Kundi para na po talaga sa kanilang mga political objectives mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid. No, para alam natin kung ano ang pulso ng taong bayan sa mga nangyaring hearing kahapon. And sige, pag-usapan natin kung merong gusto makipagdebate dyan, magdebate tayo dyan sa comment section. Hanggang dito na lang. Adios.